Attorney Ben. Attorney Sari. Upang sagutin ang mga katanungang legal na nakalap ng ating maritim, dito po sa Attorney Yes or No. Okay, sino unang magtatanong? Ako po. So, attorneys, meron po akong gustong bag. And yung bag na po na napili ko, maganda naman, maganda rin yung quality. Kaso, kamukha siya ng Hermes Kelly. Wala lang logo. So, pwede po bang makasuhan ito ng trademark infringement? Yes or no? Ang sagot sa iyong katanungan ay magkakaroon lang ng trademark infringement ayon sa ating Intellectual Property Code of the Philippines. Kung una, may paggamit ng kapareho o magkaparehong mark or logo sa bag. At pangalawa, ang paggamit nito ay nakakalinlang sa mga customers or nagdudulot ng kalituhan sa consumers. So, kung ang paggaya ng design, pwede itong mag-fall under unfair competition kung ito ay magdudulot ng kalituhan sa customer. Pero ang trademark infringement, hindi. Ikaw naman. Attorney, may nagreklamo sa akin sa barangay na pinakulam ko daw po. Mukha ba itong mangkukulam? Oo! Attorney naman! May nagreklamo sa akin sa barangay na pinakulam ko daw po siya. At bukod pa doon, ay sinaktan ko daw po yung aso nila. Ngayon, attorney, yung pinanghahawakan sa aking ebidensya is isang screenshot messages lang po ng isang dummy account. Ngayon, ang question ko po, pwede po ba yung maging ebidensya laban sa akin? Yes or no? Yes, pwede. So yung mga screenshot ng text or online messages, pwede kasi siyang maging ebidensya, no? According sa ating rules on electronic evidence, no, na nakasulat sa ating rules of court, pwede gamitin as evidence and admissible siya ang text messages, online message, or mga screenshot, no? Pero kailangang mapatunayan ang authenticity nito at dapat din mapakita kung saan ito nanggaling at hindi ito edited, fabricated, or alam mo yon yung parang minanoobra lang nung gagamit nito. Yes. So, ang sagot sa katanungan mo ay yes. Medyo mahaba-habang kwento po to. So, recently po kasi, meron akong na-meet na content creator / vocal coach, si Justin Talier po. So, very famous po siya online. Ngayon, meron po siyang ginawa na kanta. Actually, it is an open verse na titled Bulsa. So, ang open verse po, yun po yung gagawa po siya ng tune, tas yung chorus siya kakanta, tapos it will invite more users na dugtungan ng verse nila yung kanta. So, ganun yung, yung ganap niya. And recently po, meron siyang naging problem kasi may nagnakaw po ng music niya. So, wala naman pong doubts na kanya po yun since original na siya po talaga gumawa nun. And known na rin naman po sa content niya na ganun po talaga yung mga ginagawa niya. Kaso po, dahil po dito na may nagnakaw ng kanta, merong isang user na kinlaim yung ownership via TikTok, na-mute po lahat ng videos, pati nung mga nag-challenge, yung mga nag-stitch ng video. Ngayon po, chinek niya rin po sa streaming platforms, wala na po. So parang doon na rin nga po siya nag-post actually sa kanyang sa kanyang platform na shinare niya yung experience niya. Sobrang ironic kasi yung Bulsa po is about sa recent corruption na nangyayari sa government natin. Tapos ganun pa yung nangyari sa song niya, naninakaw din ng iba. Ang question ko po is for him na rin po, para din po makatulong sa ating fellow content creator, di ba? Na pwede po ba siyang mag-file ng kaso sa Intellectual Property Office of the Philippines kahit hindi naman po siya nag-apply ng copyright for the song? Yes or no? Yes. So, under the Intellectual Property Code of the Philippines, otomatikong protektado ang mga likhaing pampanitikan o pangmusika ng isang creator mula sa moment na ito ay maisulat or mai-record. Lalo na sa case niya dahil in-upload niya to sa YouTube or sa Facebook, protected na agad ito kahit hindi pa siya nag-a-apply ng copyright sa IPO. So, yes, pwede siyang magkaso agad. May tanong ka pa? Wala na po. Ikaw? Wala na, attorney. Okay, sa ating mga ka-CIA, kung kayo po ay may nais konsulta o itanong po sa atin, mga abogado,
pwede po kayo mag-comment or post sa aming pong mga social media accounts. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito lang sa Alan Pia Pic, Barangayan Edition. Samahan natin ang Maritim sa Muntinlupa City. Ngayong gabi, ang maglalaban-laban, Barangay Alabang versus Barangay Bayanihan. Isang malawakang kaway-kaway Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kuya Alan, Ate Pia, andito po kami ngayon ni Rica sa Barangay Alabang, Muntinlupa! At syempre, marami kaming baong pag-asa at mga regalo na handog natin sa mga nandito sa barangay ngayon mula sa mas pinalawak, Pinabongga at mas pinalaki pang Alan Pia Pic Barangayan Edition. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga kamay para sa paglalaro ng Alan Pia Pic at para sa mga papremyo dahil kami mismo ang kakatok sa inyong mga pintuan. Kaya ano pang hinihintay natin, Rica? Tara na! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Alan Pia Pic! Kuya Alan, Ate Pia, andito nga kami ni Rica sa Barangay Bayanan, Muntinlupa! Alan Pia Pic! Yay! Alan Pia Pic! Sabi ko na Maraming salamat sa lahat ng nakisali sa Barangay Alabang, Barangay Bayanan, Muntinlupa. Kaya mga CIA, nasaan man kayong bahagi ng Pilipinas, ihanda ninyo ang inyong mga sarili at malay nyo, kayo na ang susunod na pupuntahan namin. Barangay na ninyo ang makikisali sa mas pinabongga, pinalaki at pinalawak na Alan Pia Pic Barangayan Edition. Mga kwentong nagpapaalala na ang batas ay hindi lamang para sa mga may alam, kundi para sa lahat ng naghahanap ng hustisya at pag-asa. Mga problemang may kasagutan, mga tanong na may direksyon, at mga taong patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Ito ang programang nagbibigay buhay sa salitang tulong at aksyon. Doon tayo sa tama dahil sa batas wala tayong kawala. See you next week dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.